po ay na-save kasama ng aking mga mahal sa buhay noong October 1, 1989. So, nagsimula po ako na maliit pa lamang hanggang ngayon po ay sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, patuloy po kaming buong sambahayan na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Nais ko po sanang pasalamatan unang-unang mahal na Panginoon tungkol sa miraculous day na nangyari sa aming buhay noong last May 29 po this year, 2013. Bigla pong nagkaroon ng sunog sa tabi ng aming bahay. Siguro seven houses po from our house. Medyo ang problema po doon, nung nagkaroon ng sunog, yung mga bahay po talaga ay magkakadikit at yung mga ginamit na materyales ng mga nasunog na bahay ay talagang, kumbaga, hindi po ganon kakongkreto, kaya mabilis pong nasunog yung mga bahay at talagang nakarating po sa bahay namin. Kitang-kita po ng aming dalawang mata yung unti-unting pagkatupok po ng napakalaking bahay na katabi namin. Although concrete po yung bahay na yon, talagang nasunog po. Kasi wala pong tao nung panahon na yon. Ang nangyari po talagang, hindi po talaga agad-agad nakapasok yung mga bombero dahil sa kitid ng mga daanan. So ang nangyari po talagang nagpuri po kami sa mahal na Panginoon, nangunyapit po at humingi po ng panalangin sa ating mahal na pastor. Ang nangyari po, ibinaba po, nakita ko po ang kamay ng mahal na Panginoon kung paano kami tinulungan. Sa dami ng aming kagamitan, lahat po ng gamit namin ay nailabas. Pero hindi lamang po yun. Yung mga, nakita po namin kasi natupok na po yung katabing bahay po. Siguro po, kung bibilangin namin, siguro mga 24 inches na lang po ang lapit sa amin nung bahay na nasunog na napakalaki. So, ang nangyari po, ang apoy po ay unti-unti nang tumutupok doon sa aming downspout at doon sa bubong, sa gilid. So talagang nakikita ko po, nasusunog na. Ang beloved husband ko po, siya po ay nanampalataya sa mahal na Panginoon sa sobrang taranta po. Gamit ang isang maliit na tabo. Kumbaga, ano lang po, tabo na ginagamit sa pagpapaligo ng baby. Pero nakikita po niya kung papaano niya sinasabuyan ng tubig po. Yung apoy, naaapula po yun sa napaka-counting tubig na ginagamit. So nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon paano pong nangyari na kung tutuusin, 3 basong tubig lang ang lalamanin ng tabong yon, pero naaapula po ang apoy. Pero ganun pa man din po, nakita namin na patuloy na nasusunog yung aming tagiliran ng bahay. Alam niyo po, isa pong napakalaking himala. Habang nagsisimula na po yung sunog, dumating na po ang maraming bombero at napatay po yung sunog na sana ay tutupok sa aming bahay. Nagpapasalamat po ako sa mahal ng Panginoon. Isa pa pong totoo ko po, ako po ay isang guro. Nagpapakadalubhasa po ako sa kasaysayan. Ako po ay nag-take ng Master of Arts in Teaching History po. So, hindi po ganun kadali yung aking kursong kinuha. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sapagkat siya po ang tumulong sa akin na matapos ito. At nung nakaraan po ay katatapos lamang po ng 3 araw pong comprehensive exam. Kung wala po ang mahal na Panginoon, hindi ko po alam kung paano ko sasagutin lahat ng mga questions na nakabase sa philosophical basis. Kasi po ang pinag-aaralan namin ay talagang kasaysayan ng buong mundo. Gusto ko nga pong i-share sa inyo na isa po sa aking isa po sa course namin ay ang history of religions in the Philippines. At doon ko po napatunayan na ang gawain ng mahal na Panginoon ay tunay. Alam po ba niyo, minamahal, habang ang report po ay tungkol sa kasaysayan ng relihiyon sa bawat bansa. At ang focus po ay kasaysayan ng mga relihiyon sa Pilipinas. Yun po ay nasama sa aking report. At hinanap po namin lahat ng listahan. So, bilang mga scholar po ng bayan, iniisa-isa po namin ang lahat ng mga relihiyon sa ating bansa. Nagkaroon po ako ng medyo takot kasi yung aking teacher po, yung aking professor sa masteral na yan, ay talagang sabihin na natin lahat ng
buhay ay dinadaan niya sa pagiging philosophic po. Kasi lahat ng bagay para sa kanya ay dapat nakabase sa philosophical ideas since kasaysayan nga po ang pinagbabasihan. So ngayon po, habang nagre-report po ang kaklase ko, kinakategorize na po ang bawat relihiyon. Nakita ko po ang pangalan ng church natin. Nandoon po, hindi po siya kabilang sa sinasabi nilang kulto. At galing po mismo sa isang website, sa internet, at nakasulat, Jesus Miracle Crusade, one of the most influential church in the Philippines. Grabe po. Doon ko po napatunayan, mga scholar na po ang nag-aaral ng ating gawain. Hindi po nila papaliwanag kung ano yung influential. Since alam po nila na ako'y miyembro ng isang gawain, tinanong po ako, bilang isang nagpapakadalubhasa sa kasaysayan, paano mo masasabi at mahuhusgahan na ang isang relihiyon ay tunay? Ang daming relihiyon sa Pilipinas, libo-libo. Paano mo sa akin i-explain na ang relihiyon na kinabibilangan mo ay tunay? Alam niyo po, ang sabi ko, dapat po nating irespeto lahat ng relihiyon, subalit hanapin natin ang manifestasyon ng mahal na Panginoon kung saan po nagbabago ang mga kahinaan ng tao. Gumagaling po ang mga karamdaman. Alam niyo po, kita ko sa mga mata ng aking guro ang pagkagilalas niya. Kasi nga po, alam ko na sa puso niya minsan hindi niya tinatanggap. Ultimo malalaking relihiyon ng ating bansa na pinag-ugatan pa ng unang-unang kasaysayan ng mga relihiyon na hindi niya tinanggap. Pero tinanggap niya po na ang Diyos ay kailangang buhay at kailangan nagbabago ng buhay. Amen. So nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal na Panginoon. Nito pong ilang araw, ako po ay nagpasa kasama yung aking beloved husband ng mga papers po for promotion, evaluation po from being a teacher to master teacher po. Kahabagan po ay marami po ako naipon within 10 years na aking pagtuturo sa public schools. So, ibig sabihin po, naipasa ko po yung mga requirements. Tapos lately po, 1 week ago lang, biglang naglabas ng memorandum na hindi na raw po kasama yung mga ordinaryong teacher 1. Ako po ay teacher 1. Ang nangyari po kasi, previously, gumagamit po ng DepEd memorandum na kung saan yung mga teacher 1 ay pwede po makapasa rin kung meron mga meritorious cases or awards. So, kaya malakas po yung loob namin na nagpasa. Pero nito po, dahil sa 600 plus po, ang dami ng teacher na nagpasa dito sa Division of Quezon City Schools, ang nangyari po, tinanggal po ang T1 or Teacher 1 and Teacher 2 to be qualified for promotion sa Master Teachers. So, ang nangyari po, nung una po, nalungkot po ako. Pero ang sabi ko po, buhay ang mahal na Panginoon. Walang anak ng Diyos na nilalagay sa bundok. So ang ginawa ko po, unang-una po, pumunta po ako doon sa office ng superintendent ng Quezon City. Sabi po sa akin ng mga kasama ko, talaga bang gagawin mo yan? Para kang pumasok sa yungib ng mga leon. Ganon sila katapang doon. Pag-iinitan ka nila, ikaw pa lang ang kaunahang gagawa niyan. Pero sabi ko, mahal na Panginoon ang tutulong sa akin. So nung kinausap ko po, in-explain niya sa akin. Nag-sorry pa po siya dahil nga batas daw po ang sinusundan. Pero sabi ko, mahal na Panginoon, alam kong ikaw ang magbibigay sa akin ng wisdom. Magbibigay sa akin ng karunungan na wala ang mundong ito. Alam ko, mahal na Panginoon, sapagkat napatunayan na po namin yan ang pagpasok na mahal na pastor sa lugar ng Talipaw. Hindi niyo po siya pinabayaan. Alam ko pong inaabot niyo kami sa aming mga pangangailangan. So ang ginawa ko po, kinabukasan, muli po ako naglakas ng loob na sumulat. At nagsulat naman po ako sa Assistant Division Superintendent. So ganun po talaga, hinarap ko po talaga yung mga matataas na opisyales ng aming division dito sa Quezon City. Alam niyo po, after 2
sulat. Tumawag po sila sa school. At pinatatawag daw po ako at ipinaalam na ako na raw po ay kasama sa mga qualified na mag-exam. Praise the Lord. Hallelujah. Pero bilang Kristiyano po, hindi ko po ito tinanggap sapagkat binabribe po nila ako para manahimik. Ako lang po ang nais nilang isama at yung kasama kong dalawa. Ang sabi ko, paano po yung iba? Hindi po dapat ay nasa batas tayo at alam ko po na ang mahal na Panginoon ay hindi papayag sa mga likong mga gawain. So ang ginawa ko po, nanalangin po ako, mahal na Panginoon, ayoko pong ma-promote sa pamamagitan lang ng gawa ng tao. Gusto ko po na kayo, mahal na Panginoon, ang tumulong sa amin. Pagpalain mo po kami lahat. Alam niyo po, nung last, mga 2 days ago, pinatawag po ako nung aming Assistant Division Superintendent, kasama po ang aking asawa, at sinasabi po kaming lahat na 600 na teacher applicants for MT1 ay kasama na po sa mga mag-exam for evaluation and qualified for master teacher. Grabe po, maraming salamat sa mahal na Panginoon sa pagpapalang ito. Kung tutusin po sa ganang amin, hindi po namin kaya sapagkat memorandum na po yun. Kumbaga, ito na po ay isang batas. Pero mahal na Panginoon po ang gumawa. Marami pong nagpasalamat sa akin dahil sabi nila kung hindi yan, sabi raw ng ibang principal, kinausap yung principal ko, Sir, ang tapang pala ng teacher mo. Sabi po ng principal ko, oo, yung teacher ko matapang talaga yan, lalo na pag pinaglalaban. Hindi po alam ng aming mahal na punong guro na ang aking kalakasan ay galing sa mahal na Panginoon. Amen. Pananampalatayang nakuha sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. Maraming salamat sa mahal na Panginoon sapagkat siya po ang una nating guro. At nagpapasalamat din po ako sa mga pagpapalang pisikal at pinansyal na ipinagkakaloob po niya sa aming buong sambahayan. At hanggang dito na lamang po at ibinabalik ko po ang kapurihan at pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.